Nalaman nga natin sa latest chapter ng manga na 6 years ago daw simula nung makadena si Loki sa puno ng Tree of Adam. At sakto nga itong taon na to kung kailan rin naging emperor si Shanks. Kaya naman ang magiging tanong ngayon may kinalaman kaya si Loki kung bakit naging emperor si Shanks? Kung meron ano kaya possibly ang purpose kung bakit inatake ni Shanks itong si Loki? Since kung iisipin nyo mahirap ngang makialam sa gulo o sa feud ng mga giants ng Elbaf. Bale ang tingin ko ngang sagot dito dahil sa paghahanap ni Shanks kung sino ang Sun God Nika. Kung maaalala nyo sa isa sa mga video natin, tinalakay nga natin yung patungkol sa possible na pagbibigay ng misyon ni Roger kay Shanks nung time bago siya mamatay. Which is ang hinala nga natin ito yung rason kung bakit nung time na tinanong siya ni Buggy kung gusto niya bang maging Pirate King tumanggi siya. Tumanggi siya dahil sa rason na yung misyon na pinapagawa sa kanya ng captain niyang si Roger gusto niyang unahin. At ito nga yung hanapin yung Devil Fruit na Hito-Hito no Mi model Nika at ibigay ito sa karapat-dapat. At yes, ito nga yung ginawa ni Shanks. Kinuha niya mula sa world government, specifically kay Wushu itong Devil Fruit na to. At later on tumambay siya sa East Blue para hanapin yung anak ni Roger na hinihinala niyang makakakain neto. Pero it turns out na imbes na si Ace si Luffy nga yung nakakain ng Hito-Hito no Mi model Nika. Ngayon tapos na ba yung mission ni Shanks once na nakain na ni Luffy itong Devil Fruit na to? Hindi pa. Dahil pati nga si Shanks wala pa ring idea sa time na to kung si Luffy ba talaga ang Sun God Nika o hindi. Since sa mga panahon nga na to hindi pa na-awake ni Luffy itong Devil Fruit niya. Meaning posibleng gumawa pa ng paraan si Shanks related sa mission na binigay sa kanya ni Roger para hanapin kung sino ba talaga ang Sun God Nika. At nung time nga na merong nagkiklaim sa Elbaf na siya daw ang Sun God, dito na siya pumunta. So dito na nga papasok itong si Loki. Yung nagkiklaim nga na siya ang Sun God Nika sa Elbaf, itong si Loki nga ang tinutukoy natin. Pwede ngang nabalitaan ni Shanks na si Loki daw ang Sun God. At para mapatunayan mismo ni Shanks kung siya ba talaga, possible nga na naglaban itong dalawa na to. Naglaban sila na nag-lead sa pagkakatalo ni Loki. Pwede nga nating sabihin na yung event ng pagpatay ni Loki sa tatay niya para ma-acquire niya yung Devil Fruit neto, isa pang dahilan sa kung bakit siya nilabanan netong si Shanks. Dahil after all, alam naman natin na taga-balanse si Shanks ng mundo. Nakita naman natin during Marineford War na siya ang nagpahinto neto para mabawasan na ang mga casualties. At dahil nga sa pinoportray na may kakayanan daw si Loki na sirain ang buong mundo, logical lang isipin na talagang magi-step up si Shanks para pigilan itong nagkiklaim na Sun God. Kaya malamang ito yung rason kung bakit siya nakakadena ngayon sa Tree of Adam. Sa tingin ko nga mataas yung possibility ng senaryo na to dahil nakita naman natin yung naging reaksyon ni Loki nung mabanggit ni Luffy yung pangalan ni Shanks. Grabe nga yung naging reaksyon netong si Loki na para bang may galit siya kay Shanks. The way nga na i-describe niya si Shanks parang minamaliit niya ito. At tingin ko bunga nga ito ng galit. Galit dahil sa si Shanks mismo ang punot dulo kaya siya nakatali sa puno ng Adam Tree 6 na taon na. Anyway, sa ibang part pa nga ng chapter na to nakita natin itong malalaking hayop ng Elbaf. At gaya nga ng nabanggit nila Brogy at Dory during Egghead Island arc, kahawig nga ng transformation ng mga Gorosei itong mga hayop na to. Kapansin-pansin nga na similar ang mga ito ng vibes. Pero ang nakakapagtaka nga imbes na atakihin ng mga ito si Luffy, naging maamo nga ito sa kanya. Sa tingin nyo, bakit? Bali sa mga hindi nakakaalam, bukod nga sa kakayanan ng Conqueror Saki na i-knockout unconsciously ang mga tao, may isang kakayanan pa nga ito. At ito nga yung tinatawag na domination. Basically dahil sa Conqueror Saki kayang ma-dominate ng user neto ang mga hayop. Hence nagiging maamo sila sa Conqueror Saki user. Ang example nga neto yung ginawa ni Luffy kay Motobaro o yung alagang bull ni Duval. O isa pang example itong paggamit ng Conqueror Saki ni Luffy sa Kraken na si Surume. Naging maamo nga ito kay Luffy. In short
possible na ito yung nangyari sa mga hayop ng Elbaf kaya naging maamo sila kay Luffy. At dito nga nagka-idea itong mga nakamaskara na tao na nakakagamit rin si Luffy ng Conqueror Saki since bigla nga nilang naalala si Shanks. Meaning nangyari na rin itong senaryo na to sa kanila. Mabalik nga kay Loki nakita na natin ng mas malinaw sa chapter na to kung ano ba talaga yung weapon na gamit niya. At ito nga isang martilyo. Ngayon in Norse mythology nga alam naman nating lahat na ang pinakasikat na martilyo yung tinatawag na Mjolnir. I'm sure na kapag narinig nyo itong word na to martilyo agad yung maaalala nyo. Possible kaya na itong armas ni Loki may pangalang Mjolnir? Bali sa part naman ng Tree of Adam na ni-reveal na ito pala yung napakalaking puno ng Elbaf gaya nga ng nabanggit natin sa video na to obvious naman na dito talaga manggagaling itong Tree of Adam since as per Frankie nga nagmula daw itong puno na to sa lugar kung saan nagaganap ang maraming gera. At since ang epithet nga ng Elbaf Warland it makes sense nga na dito talaga nang galing sa Elbaf ang Tree of Adam. At speaking of Frankie bakit ba nabanggit ni Frankie yung patungkol sa Tree of Adam during Water 7 arc? Dahil sa puno nga na to nagmula yung kahoy na ipinanggawa niya sa Thousand Sunny. At since nakita nga natin sa latest chapter yung Thousand Sunny na karga-karga mismo netong si Goldberg naging full circle nga ngayon yung moment para sa Thousand Sunny. Panigurado dahil sa impormasyon na to dadagdag ito sa plot para sa karakter ni Frankie. Pero ang magiging tanong nga ngayon paano kaya napunta sa black market itong Tree of Adam? Sino kaya sa mga giants ang nagbebenta nito? At bakit ito nakakalabas ng Elbaf? May kinalaman kaya si Loki dito pati na yung mga tauhan niyang nakamaskara? At lastly ang isa pang underrated na scene sa buong chapter na to itong pagpapakita ng desire ni Robin sa muli nilang reunion netong si Saul. Pero sa kasamaang palad nga base sa huling panel ng chapter na to mukhang nasa peligro nga ang buhay ni Saul. Kung matatandaan nyo guys tinalakay na nga natin yung relevance ng pagre-reveal na buhay pa pala si Saul sa karakter ni Robin. Since yung buong Straw Hat Pirates nga once na matapos na ang paglalakbay nila meron nga silang kanya-kanyang mauuwi ang pamilya. Samantalang si Robin nga technically nawala na. Since siya nga lang ang lone survivor ng Uhara incident. Kaya naman nakakatuwa nga at na-reveal na buhay pa si Saul. Dahil finally magkakaroon na ng pamilya si Robin once na matapos na ang lahat ng ito. At ito nga yung pinaramdam sa atin ni Robin sa chapter na to. Excited siyang makita si Saul to the point na nagpagupit pa siya ng buhok para lang mabilis siyang ma-recognize neto. I'm sure na once na makita natin itong scene na to sa anime emotional yung magiging scene na to. Anyway, ayan na nga yung analysis video natin para sa latest chapter ng manga na chapter 1131. Kung natripan nyo nga itong video na to huwag nyo nang kalimutang pindutin yung like button dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. So yun lang, peace!